So what's up, hello, Jolly Babuyak friends out there, and welcome to my vlog. So kararating lang natin ng bahay guys. So eto nga, at gusto kong magpahinga talaga dahil kaya ako nag-early out sa work kasi nga masama yung pakiramdam ko. Pero mukhang hindi pa ako makakapagpahinga guys kasi ang dinatnan ko dito sa bahay, grabe ang kalat ng bahay guys. Yung mga anak ko wala dito and ito yung kanilang kalat guys. O diba? Ito nyo naman yung kalat ng bahay ko, everyone. Oh. So, isa lang ibig sabihin yan. Nag-enjoy sila sa kanilang paglalaro. So, hayaan na natin. So, for today's video nga, ay unahin ko munang maglinis at magligpit dito sa bahay bago ako makapagpahinga. So, pauwi na rin yung aking asawa at ayaw talaga na ng kalat dito sa bahay. Kaya naman, maglinis muna tayo, everyone. Thank you for watching and stay tuned muna dyan. Dito nga ay nagliligpit na nga ako ng mga kalat dito sa bahay. Ayan, syempre. Dahil nga nag-enjoy yung mga bata sa kanilang paglalaro, nakalimutan na nilang pauwi ako. At dito nga ililigpit ko na nga yung mga kalat nila dito sa bahay. Unang-una yung mga pinagkainan nila, yung baso nilang nakakalat talaga ng bonggang-bongga dito sa aming lamesa. At syempre nga dyan, ayan nga at nakakalat itong aking tupiin. At mamaya nga ayan ay aking liligpitin. Pero bago pa yan, magwawalis muna ako sa labas kasi nga pagpasok ko pa lang grabe ang kalat. Yan nga yung mga alikabok na nililipad-lipad dyan sa daanan namin. So, ayan nga yung hallway na papasok dito sa aming kwarto. At yan nga, syempre ay lilinisin ko muna. At syempre, pagkatapos nyan, ayan syempre ay tutur ko na kayo dito sa aming labas ng bakuran. At syempre sa labas ng bakuran ay makikita nyo nga na marami nga din ako dyang hugasan. Kaya naman bago pa ako maghugas ay lilinisin ko muna itong lugar na aking paghugasan. Dito nga kami naghuhugas guys sa labas at madilim-dilim na nga po dyan. Kaya kailangan matapos ko ng hugasan ng itong mga pinggan bago pa dumilim at mawalan tayo ng ilaw. Abay syempre naman sisimulan ko na nga dyan ang paghuhugas pagkatapos ko nga walisan itong aming bakuran. Ayan nga, dahil nga gusto ko syempre malinis din yung paligid na aking paghuhugasan. Uupuan ko na syempre ito at sisimulan ko na linisin ang mga hugasin na ito. Ayan nga syempre guys, ayan nakalimutan din natin ng mga anak ko na merong hugasin mga plato. Kaya naman ito, for the go na rin tayo sa paghuhupa. Mapapansin nga ninyo, ayan nga at ako'y nakamedyas pa. Galing pa talaga ako ng trabaho niyan. At syempre dahil nga maaga tayong umuwi at nag-early out ako sa trabaho, hindi namang maiwasang hindi rin ako magtrabaho dito sa bahay. Dahil ayoko nga ng asawa ko ng makalat sa bahay. Kaya naman, for the go na naman tayo, bago tayo makapagpahinga, ay maglilinis at maghuhugas muna tayo ng pinggan. Ayan, syempre na pinagkainan. At bago yan, syempre, ayan, isa-isahin ko syempre, nasabunin ang mga plato para maging malinis ito. Hindi nga ako kontento nang wala akong pinapahid na sabon dyan. Kaya every time na sinasabon ko ang plato, ayan po ay kinukudkud ko muna sa isang bareta. Siya bareta nga ang ginagamit ko sa paghugas ng plato dahil mas gustong gusto ko na bareta ang sinasabon ko sa plato. Pero sabi nga nila hindi daw safe ito. Pero bahala na kayo, kanya-kanya naman tong kwento. Ito na nga syempre guys, at nililinisan ko na, tinuhugasan ko na ang mga plato na ito para syempre nga ay may nagaantay pa sa aking mga linisin doon sa loob ng bahay. Pagkatapos ko nga dito maghugas ay doon naman syempre ang susunod kong gagawin. Ito nga ang buhay natin mga ina, pagkatapos natin magtrabaho, ayan syempre meron pang nakaatang na trabaho sa bahay pag uwi natin. Dahil nga syempre yung mga anak ko walang nagbabantay, may kanya-kanya silang buhay. Ayan. So syempre minsan nga magic lang, ayan susurpresahin kanila na nakapaghugas na sila, nakapaglinis na, pero hindi talaga pulido guys. Kailangan mo pa rin sundan yung mga kilos at gawa nila. Ayan syempre dahil bata pa nga ang mga bata at syempre kailangan pa nilang maturuan ng tamang paglilinis at paghuhugas ng pinggan. Ayan syempre nga hindi ko nga inaasa sa kanila yung mga gawain na ito. Ayan syempre nga at ako nga dito ay syempre hindi syempre magpapabaya para sa gawain na to. Ayan nga minsan nasasabihan ako ng asawa ko na tama dito sa bahay, pero hindi niya alam talagang gustong gusto ko na maglinis ng bahay, pero siya lang kasi talaga yung nagkukusa. At pagka nandito na ako sa bahay, hindi na nga ako makakakilos dahil siya na nga ang lahat ng gagawa niyan. So for today's video nga ay ako nga ang inyong makikita dahil nga ako ang naunang umuwi.
syempre ang asawa ko ay pauwi pa lang at ayoko madatnan niya yung bahay na makalat at magulo dahil syempre masisermonan na naman tayo. At ayan nga guys, at tinatapos ko na itong hugasin ko para nga syempre makapaglinis na rin ako at meron ngang nag-aantay sa akin iba pang gawain. Tapos na nga ako maghugas dyan, kaya naman eto at sisimulan ko na rin na maglinis dito sa loob ng bahay. Abay naman syempre, bago ako makapagluto niyan ay magliligpit muna tayo ng mga kalat ng mga batang gulingit dito sa loob ng aming bahay. At syempre nga, ililigpit ko lang at isasantabi itong mga kalat para syempre maging maayos nga itong tinan. At dito nga ay magwawalis na tayo ng mga alikabok, mga dumi na syempre nakakalat dito sa sahig. Ayan, dyan nga kami ay natutulog, kaya naman dapat ayan, laging malinis ang sahig namin na yan. Dahil ayaw nga ng asawa ko na magaspang. At dyan nga, pati pakikita ko na nga sa inyo kung paano naman syempre, ayan, tayo ay magluluto ng ating hapunan. Dito naman nga, tapos na tayo maglinis at ito naman nga tayo, magluluto naman tayo ng ating hapunan. Tirang repolyo nga ito kahapon dun sa niluto ko. Kalahati pa nga ang natira dito, kaya dahil malaki nga ang nabili natin at ngayon nga ilulutuin natin ito. Igigisa nga natin ito syempre sa ating espesyal na ricado. Ang baboy nga dyan ay ating pinakuluan at syempre naman pag pinakuluan natin at natuyot na yan, yan syempre ay magiging kulay brown. At pag naging kulay brown na ito ay katulad nga yan ay magiging chicharon na nga ang baboy na yan. Pagka yan nga ay na golden brown na ay syempre naman ayan, makikita na natin na luto na ito. At pagka ganyan nga ay susunod na natin dyan ang bawang syempre. Pag nalagay na nga natin ang bawang, antayin lang natin ang bawang na mag golden brown sa pagigisa kasama ng ayan, baboy syempre na ating pinakuluan at ngayon nga ay naging ayan, chicharon na ito. Dahil nga dyan tuyot na ang baboy at syempre golden brown na rin ang bawang, abay syempre naman isusunod na rin natin dyan ayan, ang ating susunod na ricado para mas maging masarap ang lutuin. Simple nga lang pagkakaluto nito guys. Ayan, isibuyas naman ang sinunod natin ilalagay dyan para syempre ayan, konting halo lang para syempre mas maging balanse ang lasa ng ating lulutuing gulay ngayong araw. Igigisa nga lang naman natin ito ayan sa bawang at sibuyas kasama na syempre ng taba ng baboy na pinakuluan natin kanina. At dahil nga tuyot na yan, isusunod na nga natin dyan ang piritong isda. Ayan, meron nga akong hinalo dyan na piniritong isda na ginayat-gayat ko dahil nga sayang naman ito kung masisira lang. Kaya naman, ang gagawin nga natin dyan ay ihalo na rin siya dito sa ating baboy. Kaya naman ang lasa nga niyan ay baboy at isda na may repolyo. At dahil ready na nga ito, isusunod na natin ang gulay na repolyo. Para naman ang mga bata, syempre ay hindi makaiwas sa gulay at lagi silang naggulay araw-araw. Kaya dapat sanayin na natin na nagluluto nito. Ayan nga, para maiba lang, bukas ay iba na naman nga ang gulay na bibilhin ko. Ayan, syempre, sa palengke ng Pasay, pag kami nga nadaan ng kaibigan ko doon, ay kung ano lang aming nabibili. Pag nakikita namin na mura ang gulay na ito, ayan, syempre yun ay pipiliin namin para syempre, ayan, ipagluto, ayan, at gawing ulam sa ating tahanan. At dito nga guys, ay hinahalo-halo ko na itong repolyo, doon nga sa ginisang baboy, bawang, sibuyas, at syempre ang isda nating ginayat. Syempre nga, para walang tapon, syempre nga, hinalo na nga datin dito sa ginisang ito. At syempre nga, kung makikita ninyo, dito nga ako nagaluto sa malalim na kaldero, dahil nga marami itong repolyo, dahil kung doon sa ayan, maliit lang na kawali guys, ay magtatapon-tapon nga ito. Ayan, habang hinahalo nga natin ito, ay natatakam na nga ako sa amoy nitong niluluto ko. Kaya naman, kayo dyan, ano pang inaantay niyo? Try nyo na rin dito sa inyong bahay para syempre, ang mga bata ay makakain ng masustansyang gulay at tumaba ang kanilang buhay. Kaya naman guys, and for today's vlog nga, ito lamang po. At ayan nga dyan, ay nilalagay na natin syempre ang ating mga special na ricado, pampalasa, para syempre mas maging mas masarap pa ang gulay na ito. Syempre nga, huwag niyong kalimutan ang toyo,
at syempre ang magic sarap na magpapasarap sa ating ginisang repolyo. And yan nga lang guys for today's video. Kaya naman, salamat syempre sa panonood mo at i-comment mo nga kung taga saan ka, kung ayan para malaman ko kung saan nga nakarating itong aking vlog ngayong araw. Yan nga lang nga for today's video. Kaya naman, hanggang sa susunod, don't forget to follow, like, and at dito nga guys, ito nga yung nakalimutan natin kahapon na special na pampasarap sa atin. Syempre, ang special na alamang. Abay naman itong taba ng baboy guys. Kaya naman, ngayon nga ilulutuin natin ulit ang ating special na alamang. Syempre, na may kahalo namang taba ng baboy. At dito nga, syempre, ihahalo na natin ang ating special na alamang na ginisa natin kahapon. So, kung makikita nyo nga, ay naka-ready na nga itong alamang na ito dahil kahapon pa nga, ay naka-prepared na ito para syempre, pag nagisa na tayo syempre at nagpakulo na tayo ng tinoasted na taba ng baboy, ay ready na nga ito. At napakasarap nga ng kinalabasan nito, kaya naman, mainggit kayo at matakam kayo sa sarap ng lutuing ito. Ito ang aking special na bagoong alamang, kaya naman, ayan syempre, sa susunod na pagluluto. Ayan, salamat syempre sa panonood ninyo. Don't forget to follow, like, and